Minsan po mama ko papadala sa amin pag walang-wala po kami. Minsan di po yung biyanan ko, ate ko. Kumbaga, talagang ang buhay pa talaga namin is mahirap. Ako po si Rihanna Gentica Paras. Nakatira sa Sipag Plaza, Bulacan. Apat po kami magkakapatid. Ako po yung panganay. Ang gusto ko po paglaki ay maging guro. Ang mga pangarap ko po ay mapagtapos yung mga anak ko sa pag-aaral po. Para po yung hindi po kami nung napagtapos, kahit man lang po sila ay mapagtapos ng pag-aaral nila. Kumbaga, yun na po yung pinaka ko sa mga anak ko, ang makapagtapos. Para po yung mga di namin na anuhan, kumbaga, maano po ng anak ko. Maabot yung pangarap niya. Bilang teacher, ganyan. Yun po yung gusto niyang maging, siya paglaki. Ako po si Nathan de la Cruz Condes at nakatira po ako sa Sipat, Plaridel, Bulacan. 3 po kami magkakapatid at bunso po ako. Ang gusto ko po paglaki ay guro kasi para matuto yung mga bata. Pangarap ko po sa mga anak ko po, makapagtapos po sila ng pag-aaral. Yun lang po, magpagtapos po sila ng pag-aaral. Para po hindi po sila magaya sa amin na hindi po napagtapos yung pag-aaral. Yun lang po ang aking pangarap sa mga anak. Ako po si Ramil Balboa, taga Casa Vista, Ariel, Bulacan. Ako po yung panganay at 2 lang po may kapatid. Gusto ko po paglaki, isang pulis. Kasi po para po matulungan ko lahat ng mga tao. Makapagtapos sana sila kung kakayanin ko. Kasi sa edad ko na to at saka medyo nagkaroon ako ng konting diferensya, mayroon na ipangako na mapagtatapos ko sila. Kung ano lang yung makakaya ko siguro. Ano ang wish mo na gusto mong matupad? Ang wish ko po ay magkaroon ng malaking bahay. Masyal sa parke, makasama po ang aming pamilya. Ang wish ko po, gusto ko po matulungan yung mga magulang ko. Ang wish ko po ay sana tumaas ang grade ko. Kasi po medyo mababa din po sa mga grade ko. Paano ka nagpapatuloy sa buhay sa gitna ng pagsubok na pinagdadaanan? Sa akin naman po, yun lagi po ako nagdadasal gabi-gabi po. Para po mapapatuloy ko po yung pagsubok sa buhay ko. Isa lang ko, una-una sa lahat yung sa Panginoon Diyos. Lagi akong umihiling sa Kanya na bigyan ako ng sapat ng lakas para sa aking pamilya. Katuhan ko po yung asawa ko. Kasi po, siya lang din naman po yung nakakatuwang ko sa araw-araw, sa paghahanap buhay. Kasi wala naman po ibang nag-aano sa amin kundi yung asawa ko lang po talaga. Minsan po mama ko papadala sa amin pag walang-wala po kami. Minsan di po yung biyanan ko, ate ko. Kumbaga, talagang ang buhay pa talaga namin is mahirap. Minsan meron, minsan wala. Kumbaga, kinakaya ko lang din po sa araw-araw dahil po sa mga anak ko. Kagaya po ngayon yan, inaasahan na po talaga namin is ito. Pag sira, wala. Kagaya po ngayon, sira po yung motor namin. Hindi mapaghanap po yung asawa ko. Kumbaga, ganito lang po muna kami. Sama-sama. Kung ano po meron, yun po yung pagsasalo-saluhan namin. Pero pagka halimbawa po na wala naman, antay lang po ng biyaya. Ganun lang yun po. Ganun po talaga ang buhay. Pag meron. Pag wala. Sensya na po. Sino ang inspirasyon mo sa buhay?
Ang inspirasyon ko po ay aking mga magulang kasi po ginagawa nila para sa akin. Ang inspirasyon ko po ay si Mama at si Papa at ang aking kapatid. Kasi po sila lang po ang nagpasaya sa akin. Ang inspirasyon ko po sa buhay ay aking mga pamilya po. Kasi po, sila po yung nagbibigay sa amin ng mga kakainin po. Paano ka nakakatulong sa magulang mo bilang estudyante? Tumutulong po ako sa bahay magwalis at magurong at magligpit at nag-aaral po ako ng mabuti. Nakakatulong po ako sa mga magulang ko at saka po nagmabuti po akong estudyante. Nakakatulong po ako sa aking magulang kasi po sa pagka tumaas po ang aking grade, ayun na po ang aking may tutulong. Minsan po ako po naghuhugas ng pinggan. Minsan naman po yung kapatid ko. Salit-salitan lang po. Ano ang pinaka-proud moment mo sa anak mo? Yung po yung nagkaroon po siya ng award nung sumali po siya doon sa dance contest nila. Pag uwi po niya, may dala po siyang mga medal, meron po siyang award na sa papel. Tuwan-tuwa nga po ako, sabi ko, anak, galingan mo pa. Kasi hindi lang yan naman ang talent mo, meron ka pang mas sigit ba dyan. Ipakita mo sa kanila talaga, anak, na kaya natin yan. Meron mo tayo. Sabi po sa kanya ganun. Yung anak ko po ay sumali po siya sa contest po ng drawing po. Nanalo po siya doon. Kaya yun po, proud na proud ko po ako doon. Naka-certificate po siya. First runner-up po siya doon sa drawing niya po. Number 1 sa akin yung pagiging nagalong ng mga anak ko. Na hindi yung natutunan ko sa mga magulang ko. Ano ang may iwang aral mo o legacy sa mga anak mo? Huwag nagbabago ugali nila. Una, mapagnal sila sa magulang. Pangalawa, lumaki sila ng parehas. Ibig sabihin yung nasa tama. At huwag nilang kalimutan malapag noon. Yung may iwan ng aral sa mga anak ko po. Matuto po silang gumalang po sa mas nakakatanda. Yun lang po. Ang maiwan ko pong aral is, huwag siyang mag-aasawa ng maaga. Ang anin ko po sa kanya, makapagtapos siya ng pag-aaral. Huwag na po akong gagayahin. Kasi una't una, hindi po madali ang mag-asawa ng maaga. Wala kang pinag-aralan, wala kang ano. Makatapos ka malang college, okay na. Kung aabutin pa po namin ng pag-aaral niya ng college. Pero kung loobin po ng Panginoon, maraming salamat na po sa na yun. May konting tulong po ang Smiles po sa inyo na sana po ay makatulong po. Yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po dito sa Smile. Thank you po. Maraming salamat po dito sa tulong sa Smiles po. At sana po marami rin po kayong matutulungan ng mga kagaya po namin. Thank you po. Nagpapasalamat ako sa bumubuo na Smile. Isa ako sa napili nila sa ganitong pagkakataon. Maraming salamat.